darating na July, ito ang inyong pagtutunan ng pansin. Unang-una, yung inyong activity dyan sa Surigao para mas lalo natin ma-boost yung ating pangangalaga sa ating shorelines at saka papalakasin pa yung ating mga environmental scouts. Kasi nga, baka mamaya sa susunod yan, Surigao naman ang magaya sa Boracay na sobrang dami na rin ng tao tapos hindi maayos ang sanitation. Anong gagawin niyo sa July? At saka kailan ba ito? Yeah, first weekend of July. Anong date nga ito? July 7, 8, 9 ba to? Anyway, the first weekend of July to, we will be 2, 3, 4. July 2, 3, and 4? Are you sure? Yeah, 3, 4, 5, sorry. Okay, July 3, 4, and 5. Friday, Saturday, until Sunday. Yes. Oo. So, ang buong MVP group ay pupunta sa Surigao del Norte. Nandiyan na po ang kasama namin ng Meralco, Maynilad, ang Smart and PLDT. Kasama rin po namin ng Felix at saka yung iba pang mga volunteers from the hospital group. Pupunta po kami sa Surigao del Norte upang makiisa sa kanilang coastal and underwater cleanup. At imimit din po namin yung mga fishermen na tinransform nila into divers din. Talaga? Oo, nakakatuwa yun. Alam mo si Jake, anong apelyido niya? Si Jake? Miranda. Isa po siyang environmentalist din at ginawa niya, translate niya ang isang diving book para maging open water certified sila into siya ganun. Surigao nun. Kasi iba yung salita nila dun parang medyo may pagkabisaya. Yes. So, tinranslate na para maintindihan itong mga fishermen. Yes. So, kahit na sila ay nabubuhay sa dagat o na ikabubuhay nila, hindi pala sila maituturing na professional divers. Hindi sila ganun kahusay sa pagdadiving. Tama ba yun? Totoo yun. Kasi ang nangyayari nga is magkakasakit sila yung tinatawag na bends, no? Yung pagka masyado kang matagal sa ilalim, tapos bigla kang aahon, ayan, dyan nagkakaroon ng problema So, yung tinatawag na sakit na bends. So, nare-realize na nila when it's already happened. So, at anong least nangyayari doon sa bends? Talagang nababaluktot ka yung likod mo, kaya bends ang tawag doon. Talaga? Nagiging parang kuba ka. Paano yung paghinga mo? May diferensya na rin? Hindi naman, pero another problem is yung nagkakaroon ka mga pain sa joints mo. So parang kang arthritic bigla. Nagkakaroon kasi ng nitrogen bubbles yung dugo mo Hindi nila. Talaga? When you take in air. Basta biglang ahon. Oo. Kaya there's basta matutulungan ka naman You have to stay in a certain depth. Or ang standard niyan is stay in 15 feet for about 3 minutes bago ka umahon. Ganun lang yan. Kaso sila nga, bababa, makukuha ng isda or whatever, aahon. Siyempre gusto na nilang mailagay na. Ulit-ulit na gano'n. Kaya minsan nakakasakit sila. At least ngayon natuturuan sila na dapat kung ano yung procedure na gagawin para hindi sila magkakasakit. Nagkaka-apekto rin ba sa utak yung pag kunyari sobrang lalim yung pinuta mo tapos yung bigla ka ring ahon? Well, hindi utak specifically pero buong katawan mo kasi nga nagfo-flow yung blood yung blood na magkakaroon ng nitrogen bubbles. Kasi nga as you go down nag-i-increase yung pressure. So there's a little science into it kasi yung hinihinga nating hangin is composed of 21% ng oxygen and the rest is nitrogen and other types of air but mostly nitrogen. Kahit yung hinihinga natin ngayon. So pag bumababa ka ng bumababa, nag-i-increase yung pressure. Nawawala yung oxygen mo? Hindi naman, pero nadadagdagan lahat. Okay. So, ang katawan mo dapat may certain percentage lang na pwede niyang i-tolerate. That's why, yun, nagka-gas off naman siya lumalabas naman siya. But you have to wait para hindi yung bibiglain mo siya. Malaking tulong para dun sa mga fishermen kasi nga akala nila, ordinaryo na to na ginagawa namin araw-araw. Kaya nagtataka siguro sila, ba't kami baluktot na? Pero nakaka-recover pa ba yun? Nababalik pa ba sa dati? May cases na hindi na. Pero meron din tayo kasing yung recompression chamber na ilalagay ka doon for so many hours para mag-normalize ulit yung katawan mo, yung tubo mo. But in most cases, kasi nga hindi nila alam na tinamaan na sila nung ganun, so
Giging kuba si Oo, yung iba, yung parang lumalabas yung dugo sa ilong? Hindi, iba naman yun, ano? Kasi gawa ng pressure naman. Baka English lang. Mag-Inglesan dun sa isda. Minsan, pagka sobrang lalim, natural, nagkakaroon yung may mga lilit na capillaries kasi tayo sa na pumuputok. area. Actually, hindi naman ganun kasama yun. Huwag lang talagang profuse bleeding, no? Magpatingin ka na. Pero it happens, kahit na yung matagal ka na nagda-dive, minsan, nagkukuhan siya. Pero hindi ka naman dapat magpanik. Oo. Pero ano ang beauty na katulad nun, na sabi mo nga at least natuto yung mga mangingisda na kung ano yung tamang pangangalaga rin sa kanilang katawan dahil sa pagdadive nila. Bukod doon naging responsable rin sila doon sa paggamit ng mga panghuli nila sa mga isda. No? Of course, kasi nakikita nila na ganito pala sa ilalim, ganito pala kaganda, nakikita nila yung importance. So hindi na pagkain lang yung tingin nila doon sa mga isda. Alam mo, nagiging din nila. Nagiging dive guide din. So medyo nagsishift, no? Imbis na maing isda, nasa tourism na siya ngayon. So tatrabaho na siya sa resort. O kaya nag-operate na siya ng boat. Imbis na fishing boat, nagiging tourist boat na. Island hopping na boat na siya, na may diving component na rin siya. So, it opens a lot of doors sa community also, at saka sa mga nagda-dive na gano'n. Yung pagkaroon nila kaalaman tungkol sa mangroves, di ba ito ang isa sa mga itinuturo din ng SureTop? Kaya may mga mangrove centers kayong itinatayo. Mga fishermen din ba ang ini-invite dito? Normally, mga tourist lang. General public. Para mas madami ang matuto sa benefits, makaalam sa benefits ng mangroves. So, kasama na doon yung pagplant. Ngayon, merong study akong naririnig na dapat din daw tignan yung pagplant ng mangroves kasi merong mga species na kumakain sa ibang mangrove na species din. So pinag-aaralang mabuti yan. So meron din pala mga parasite mangroves, yes, okay. So hindi sila pwede mag-coexist din sa dami ng variety. So yun ang tinitingnan. Actually parang ini-espouse nila ngayon yung natural na na method wherein yung talagang mahuhulog na lang yung parang pinaka-pod niya sa tubig. Tapos tsaka kusa tutubo. Oo. Pero gaano ba katagal bago tumubo ang mga mangroves? Lalo na para doon sa iba pa natin mga shorelines na kinalbo na nila yung mangroves nila. Kung mag-uumpisa sila uli, gaano katagal? Iba rin kasi yan may mabibilis na tumubo, meron din namang matatagal. Pero does it take years or months na? Years, So kailangan pala talaga umpisahan na ngayon, lalo na dun sa mga prone sa tsunami o kaya storm surges, di ba? Para hindi na maulit yung nangyari dyan sa Tacloban. Correct. Pero yun na nga, ang maganda dito sa May Surigao, ito ang inyong pupuntahan ngayong July, bukod dun sa palalakasin yung kaalaman sa mangroves, pati yung mga bata ay tuturuan. Ito yung nakakatuwa. Exciting. Na-interview na ba si Teacher? Yes, Nagbasa ba siya ng kanyang Hindi pa niya binasa si Pawi. Tungkol kay Pawi. Anyway, may workbook na kami. Yung workbook namin nakatuwa yun dahil nandoon na yung storya ni Jess at saka ni Pawi, yung kanyang kaibigang Pawikan. At kung paano yung buong community ay nagtulong-tulong para maglinis dahil nakita nila yung naging epekto ng plastic na kinalat nila kay Pawi, muntik na siyang mamatay dahil bumalot nga sa sa diig niya. So, yung workbook na yun, after story, may activity books din yun. Merong mga coloring, may connect the dots, may find the word, yung mga ganun, fill in the blanks. So talagang gusto namin kasi ma-inculcate sa kanila yung yung kung ano yung relevance nung ginawa naming activity. Kasi dati noon nanood lang sila ng cartoons kasi cartoons na yun may pinapakita namin sa TV. Ngayon, gusto naming balik-balikan nila yung storya. Kaya iwanan namin yung workbook. At after that, mag-enjoy sila na magsulat or mag-fill in nung mga activities na nandoon. Ayun, kaya kung kayo po'y tiga Surigao o kaya doon sa mga malalapit na lugar at may mga anak kayo, dalhin nyo po doon sa Surigao City mismo. Yes, mamimigay din kami ng bags na
mga courting turtle. Wow! Oo, ang cute-cute. So, yung bags na yon may kasama ng mga school supplies yon. Oo. Wow! So, July 3, 4, 5 po yan. Iniimbitahan po kayo ng Metro Pacific at ng Jory Top para maging membro po ang inyong mga anak nitong Junior Environmental Scout. So, sa Surigao City mismo ito isasagawa. Kaya mag-antabay lang po kayo sa dagdag pa ng mga detalye dito po sa ating palatuntunang kalusugang kakabilib. Pero